Habang pinag-uusapan po natin itong mga major infrastructure, Cathy, ang grupo ni Attorney Oposa ay nag-file ng kaso sa Supreme Court. At nais ng grupong ito na kalahati ng ating mga road systems dapat gamitin ng mga taong hindi nagmamaneho ng kotse. So either trams, trains, or bikes, jet. Sang-ayon ka ba dito na yung kalahati ng EDSA dapat bike? Or siguro to make the question simpler, ano ang pwedeng gawin para nga ma-encourage yung ating mga kababayan na gumamit ng mga alternatibong transport modes? Siguro unahin natin na dapat ipakita natin na safe mag-bike. Kung anong daan man yung gagawin nila na pwede kang mag-bike talaga. And for example, yun nga, sa Copenhagen for instance, ang ginawa nila, pinalitan nila yung mga parking lanes into bicycle parking para yung mga tao, ma-encourage talaga sila na mag-bike. And ang nangyari ngayon, marami na nagbabike sa Copenhagen kasi ayaw na nila nakikita nila na pag nagkotse ako, natatraffic ako, tapos yung mga nagbabike, ang bilis-bilis lang nila. So, and actually, mas accessible kasi siyang gawin eh. And for instance, hindi naman lahat ng roads kailangan pwede kang mag-bike. For example, sa EDSA, hindi naman ata pwede. Mas maganda kung mass transportation system talaga. But sa mga peripherals natin. Sa Marikina, di ba? Meron mga bike lanes. Meron kami doon. Exactly. Ang hazard lang sa amin doon sa Marikina, yung mga taong naglalakad din. Nagbabike kang gano'n. Mabubundol mo yung tao, nang disgrasya yung tao, nabagok din yung ulo ng biker. Hindi, tsaka yung ibang mga sasakyan din, no? Na nadidisgrasya rin yung mga maraming bikers. kailangan ayusin. Yes, Jet? Ako gusto ko lang idagdag do, yung traffic hindi natin sila tinitingnan na sa mga bicycles lang, sa mga vehicles lang. Kasi mismong tao, nagkaka-traffic tayo. Pag instance, yung mga sidewalks natin, sobrang sikip. Minsan masikip na nga, may mga vendors pa. And dapat ina-address din kasi natin yun. Kasi yung daan para talaga siya sa tao eh. Initially, para siya sa tao. And dapat malaki yung responsibility natin or parang dapat tinitingnan natin lagi na yung mga taong walang bike or hindi marunong mag-bike, for instance, si Ma'am Cathy, kailangan friendly siya, walking, pedestrian friendly talaga. Pedestrian friendly. Oo. Maraming... Dapat hindi ko na... Kasi halimbawa, yung pedestrian crossing. Sa ibang bansa, kapag merong nakatungtong sa pedestrian crossing, tigil lahat ng kotse, hindi pwede tumawid. Alam mo, ito personal experience ko. Nagulat ako. Bakit sila huminto? Oo. Dito sa atin, kung merong naglalakad sa sidewalk, hihinto ka, hindi ka makakagalaw ng mga 6 na oras. Kasi laging merong Hindi, dito, tumatawid. pag tumatawid ka kahit nasa pedestrian lane ka, gigit-gitin ka at bubusinahan. So paano nga natin tanong na naman, baling na naman natin sa MMDA. Attorney Carlos, magbabike tayo o maglalakad tayo, wala namang parkingan. Pagdating natin doon, pawis na pawis tayo. Hindi kaaya-aya yung ating halimuyak. Ano ang pwedeng gawin ng gobyerno? Well, unang-una nga, sinabi nga natin, ang pinaka-alternative mode of transport ay paglakad. At pag maglakad tayo, kailangan meron naman tayong lalakaran. At ang lalakaran natin ay sidewalk at hindi daan. Now, tignan din natin sarili natin. Anong ginagawa natin sa mga sidewalk natin? May sidewalk tayo sa harap ng bahay natin, lalagyan natin ng halaman, lalagyan natin ng basurahan. Barado na yon. Hindi lang masyadong kitang-kita. That's a form of obstruction. Naglalagay tayo bigla ng tindahan, maglalagay tayo ng bangko doon sa may sidewalk, atin na yon. As if kinukuha natin na yung mga sidewalk ay part or extension ng mga pamamahay natin. So medyo mali tayo doon. Sidewalk should be treated na pang pedestrians po talaga. Naglagay din po tayo ng mga bike lanes dito sa mga ibang areas ng Metro Manila. And ang bike lanes, kasabay po yan ng mga pedestrians. Kung makakapunta po kayo sa Tokyo, ang pinakamaraming statistics nila ng mga road accidents ay hindi na mga sasakyan, kundi mga bisikleta at mga pedestrians. Yun. So medyo may conflict na tayo doon. But still, mas maganda na siguro mabunggo ng bike kesa mabunggo ng sasakyan. Correct. Kaya better pa rin alternative yun. Another mode of alternative mode of transport, pinasinayaan namin kanina, nagkaroon po kami ng test ride. Ito po yung Pasig ferry system. That's right. Marami po tayong mga abandoned stations ngayon all over Pasig River, mula po sa Plaza Mexico sa may Aduana hanggang Marikina River dito po sa may riverbanks. Nagpatakbo po isang ferry kanina para po mahikayat yung mga public sector, mga private sector na
sumunod po, maging makita po nila na viable po ang Pasig River. Navigable yung buong stretch, attorney. Navigable yung buong stretch kahit na low tide kaninang umandar kami. Navigable yung buong stretch kaya po pwede po. Maraming nagsasabi sa mga social media na mabaho daw ang Pasig River. Siguro po hindi na ngayon. Mula nung nagtrabaho dito yung Pasig River Rehabilitation Commission, iba na po yung Pasig. May improvement po talaga. At yung buong 2 oras kaming nag-ikot-ikot sa Pasig River kanina, viable po talaga as an alternative mode of transport. Kailan po umpisahan yon, Attorney Carlos, yung pag-open ng ferry system sa Pasig River? Ang MMDA po ay sisimulan yung Pasig River ferry system po natin bandang April. Hopefully, ma-rehabilitate po natin yung mga stations na nakakalat dito po sa Metro Manila. Pero attorney, na-observe natin, kasi ang problema, hindi yung tagtuyo. Ang problema when our banks overflow. Kaya nasira ating mga stations sa Marikina dahil talagang naundoy. Kaya na-wipe out yung stations. Paano kung talagang lumaki na? Because siguro we built our stations too close to the river na talagang inaabot siya. Ano ang ginagawang adjustments? Well, talaga pong ang mga ducks po talaga kailangan katabi talaga ng river. But nagkaroon po, re-rehabilitate po natin to so that mas strengthen siya dito sa mga natural calamities na definitely po talaga pag umuulan talagang tumataas ang river system natin. Hindi nga lang po yun ang problema. Ang naging problema daw talaga ng Pasig Ferry System noon, ng kanilang operation, pag nag-high tide, merong isang bridge dyan na pag di ka pwedeng makadaan dahil masyadong mataas yung tubig. So medyo naghihintay pa sila. At ngayon, nakita po natin yung mga naging problema ng dating operator. We try to adjust para po mas viable economically and mas magandang mode of transport po itong Pasig River system natin. Attorney Carlos, pasensya na po, mabubugbog po ang MMDA sa mga tanong namin ngayon. Meron din po mga proposal na sinasabing gawing buong araw yung number coding. Ano po ang lagay nitong proposal? Ito, pinag-aaralan na po ba ito ng MMDA? Well, during our transport summit, bago magsimula itong mga construction projects na ito, kung saan nandun lahat ng mga stakeholders, including mga commuters, motorists, and pedestrians, ang number 1 proposal po lahat nila, maging whole day na po ang number coding system natin. Wala nang window hours from 10 o'clock to 3 o'clock in the morning. So ito po ay kanilang sinusulong, isasalang po natin ito sa social media, sa lahat po ng mga stakeholders po dito at gusto po namin makuha reaksyon ng mga tao. Kasi ang sinasabi po natin dito, pag gagawin natin itong mga construction projects na ito, kailangan po natin ng sakripisyo ng bawat isa. And that's one way of sacrificing. So we want the assessment po ng mga tao tungkol po dito sa proposal na wala na pong window hours ang ating number coding system. Okay, bago kayo baling kay Kirby, gusto ko lang quick question kay Ginoong Juned. Sir, would you consider riding the Pasig Ferry? Sa tingin mo ba at tatanggapin ito at willing ba kayo mga vlogger na i-promote ito? Actually, sumakay na ako doon nung siya. I think willing naman sakali. Kasi may time talaga dyan na meron talagang time na mabaho pag summer kasi yung sulfide lumalabas yan eh. Depende sa ano. Pero siguro add ko lang, willing naman yung mga tao, vloggers or not, to attempt this several means of transport. Ang nagtataka lang ako, throughout this discussion, bihira pa, hindi pa tinatap yung isa pang highway na pwede natin gamitin to conduct business, which is the internet. Na pwede mong gamitin internet either to conduct business or even to conduct meetings. That's good. Yung mga home-based. Working from home. Off-site, Hindi naman lahat kasi, hindi lahat pwedeng gumamit nun. Pero mayroong pwedeng gumamit nun. Pwede kang, may tawag nga nila, mag-telecommute, pwedeng ganon. Pwede ka rin, imbis mag-conference, mag-teleconference ka. Nagtataka lang ako, bakit hindi ganong na pag-uusapan o na ano doon sa ano. Napakaganda nun. Pag-usapan pa natin yung maya-maya lamang. Kirby! Kaya Attorney Mark, meron lang mga pahabol na katanungan yung ating mga bisitang estudyante. Si Elaine Idea galing po sa STI Novaliches may katanungan. Magandang gabi po. Ang akin pong katanungan ay para kay Attorney Carlos. Nabanggit niyo po kanina yung
mga colorum vehicles. Ang akin pong tanong, ano po sa tingin nyo yung pinakamabisang paraan para po mabawasan o tuluyang mawala itong mga colorum vehicles na ito? Ang pinakamabisang paraan para mawala at maubos ang colorum vehicles ay yung lagyan ng parusang mas mataas kesa sa pinaiiral ngayon. Right now, ang parusa po ng colorum vehicles ay 5,000 pesos. Talaga? Kung ang sasakyan mo ay isang bus, worth 7 million yan. Ang liit po ng 5,000 pesos. Kayang-kayang bayaran. May panukala na po ngayon ng LTO, LTFRB na gawing 1 million ang parusa ng isang colorum operation. Yun, oh, from Right. 5,000 to 1 million, Kirby. Opo, may isang katanungan pa si Maureen Rosales galing pa rin sa STI. Maureen? Good evening po. Ang question ko po ay para kay Attorney Carlos. Sabi niyo po kanina, kaya po nire-repair ulit yung roads kasi may sira siya sa inner part at kailangan po siya as maintenance. My question is, bakit hindi po gumamit ng mas matibay na materials para mas tumagal yung structure ng kalsada? Kasi bawat ayos nun, may pera na mailalabas which is galing pa sa tax ng mga tao. Di ko po sagot yun. DPWH sa akin yun. Siguro po, I'll try to venture an answer din po dito. May mga sira po na hindi po apparent sa ating mga paningin. Yun po ang dahilan kaya nagkakaroon po tayo ng mga concrete reblocking na akala natin walang pangyayari. Kung bakit hindi sila gumamit ng mga materials, may problema din po tayo sa ating mga sasakyan. Marami po, lalong-lalo na pa yung mga trucks ay overloaded. Meron pong programa ang DPWH dito na walang overloading dahil ang isang sanhi po ng ating pagkasira ng mga sasakyan ay overloading. Speaking of DPWH, Ito na, Kirby. ipasagot na po natin. Kararating-dating lang, mainit-init pa. Engineer Lydia Chua, ang Chief ng Planning Division Department ng Department That's of right. Public Works and Highways. Magandang gabi po sa inyo, Engineer. Okay po. Yes, it's on. It's on. Ay, magandang gabi, Gabi po. ba? Ay, gabi na po. Sige po. Yun nga po yung sagutin ko lang po, no. Pero gusto ko lang po yung tanong sa particular na roads ba yung tanong nyo po. Or general na po ba yung tanong natin, yung sa pagko-concrete blocking namin? Yes, I guess general na lang po, ma'am. General po yung tanong yung tanong po, no. Ito po kasi yung may mga ano naman po tayo na matagal na talaga yung mga kalye po rin natin. So, kailangan, parang wear and tear na rin po yun eh. Hindi naman po lahat na, ibig sabihin, ngayon lang ginawa, and then gagawin ulit. Parang ganon. So, kung meron naman po yung may ginawa ngayon at ginawa ulit, medyo siguro may problema kami dun sa construction methodology, pero kung ganun po yung ano natin, ito po naman po ay yung mga pinapa-remove and replace. Meron din po kasi tayong ganun na ginagawa. Pag hindi natin na-attain po yung mga specs niya. So, ganun po, pwede natin ipa-remove and replace. Ngayon po, pag yung talagang matagal na po talaga, kagaya po ng EDSA. So, dyan po, nagko-concrete blocking po kami, no? Pag binibigyan po kami ng MMDA ng permit, every weekend po yun. So, ito po kasi matagal na po yung ating EDSA naman po na ginawa. So, po natin. So, yun po yung ating ano. No? Okay, Engineer Lydia, alam po natin, napag-usapan na po natin na sabay-sabay po itong mga proyektong ginagawa. Ang tanong ko po, dahil nakita po natin yung mga post-earthquake reconstruction sa Japan, na 2 linggo, 1 linggo lamang na ayos na agad nila yung highway. Ganun kabilis. Ang tanong ko po, ang gagamitin po ba nating teknolohiya at yung ating mga kontratistang gagawa nitong mga proyekto, will they be using yung pinakamodernong teknolohiya at pamamaraan? Ito na po ba yung pinakamabilis at pinaka-epesyenteng construction system ang ating makikita sa panahong ito? Opo. Kasi naman po tayo, hindi naman po tayo nagpapahuli po doon sa ibang bansa, no po. Kagaya na lang po nung ngayon, dati ang ginagamit po natin ay 0.4 ground acceleration po sa ating mga design. Pero ngayon po, dahil doon po sa ating mga earthquake, 0.6 ground acceleration na po ang ginagamit sa ating design. Ganon din po doon sa ating paggawa, yung mabilisan din po. So, at saka, yun nga po sinasabi yung sabay-sabay. So, medyo yung traffic. Pero ang
ano natin, kung ano na rin po yung ina-apply dun sa ibang bansa sa paggawa natin ng ating mga proyekto, ganun din po ina-apply na natin ngayon. And then, dun sa traffic naman po, kanina nga po, kasama namin si Attorney Carlos, dun din po sa NAIA. So, sa lahat ng mga stakeholders po natin, ano po tayo, coordinate po tayo para medyo maayos po natin yung traffic. Ang paliwanag din pong lumalabas sa media na inayos yung mga kontrata, yung bidding ay talagang very meticulous yung pagpili at yung pag-determine ng presyo ng bawat project ay talagang pinag-aralan ng mabuti ng DPWH. Tama po ba itong mga paliwanag na ito? Tama po kasi ganito po, no? Pag ano naman po kasi yung sa mga proseso po, hindi naman po kasi madalian yung proseso. Halimbawa, yung bidding po natin, it will take time naman po. Kung sa maliliit lang po kasi na project, ang bidding natin, mga 1 month, ganon. Ito po mga malalaking proyekto, so hindi lang po isang buwan yung bidding, and then mga feasibility studies. Kailangan po yun. So, kumbaga sa ano po, nung umupo si Presidente natin, Aquino, and then siyempre nagkaroon po tayo ng kung ano yung mga priorities din nila. So, yun po yung study na ginawa. And then, ngayon po mai-implement. Alright, naku, mukhang sayang po talagang medyong nahuli yung ating DPWH representative dahil kinapos po tayo sa oras, Cathy. Okay, kaya hingan na natin ng huling mensahe ang ating mga panauhin. Umpisahan natin kay Jethro David, isang estudyante mula sa Universidad ng Pilipinas. Siguro masasabi ko lang, kailangan respetuhin talaga natin isa't isa. Kung kahit dumami pa yung lanes, kahit dumami pa yung mass transportation system natin, kahit magkaroon tayo ng maraming bicycle lanes and lahat ng avenues para mawalan yung traffic, at the end of the day, tayo yung gagamit to at kailangan lahat tayo disiplinado, lahat tayo may respeto sa oras ng isa't isa. Maraming salamat. Party message ni Ginoong Flo Galindez, isang vlogger. Para sa kapwa netizens, saka sa kapwa Pilipino, huwag matakot. I-share yung mga ideya nyo, i-share yung mga solusyon ninyo sa mga means of social media. Mga MMDA, ang mga apps at mga social networks nila na handang tumulong at makinig para sa atin. At napakaganda yung sinabi ni Ginoong Juned, na yung pwede magtrabaho sa bahay, hindi kailangan mag-report kung pwede naman. Kaya hingan na natin siya ng huling mensahe ukol sa issue na yan. Ginoong Juned Sonido, isang vlogger. Yung marami kasi nung pinag-usapan itong hilang mga araw tungkol sa alternative routes sa iba. Pero may isang alternative route na pwede nang gamitin ng internet. At dahil nga internet, pwede tayong gumawa ng trabaho doon, pwedeng gumawa ng hindi yan siguro angkop sa lahat. Pero pwede naman maraming angkop doon . Pwede ka mag-meet doon, pwede kang magpadala ng message, pwede ka mag-apply online. So, tingnan natin, pwede natin gamitin to para makalampas tayo sa paghihirap na darating. Napakaganda. Huling mensahe naman po ni Attorney Idel Morales, Local Government Unit and Economic Consultant. Ito pong tinatalakay nating subject matter about mega infrastructure sa Metro Manila ay ito po ay mga napapanahong mga proyekto. Subalit para mabigyan ng pointers yung stakeholders, yung mga namumuno natin sa pamahalaan, gaya po nung isang mga criteria na gusto pong implement mismo ng Asian Development Bank. Ito po sana mga projects na ito ay mga magpo-fall sa category na yung i-factor in yung tinatawag na inclusive growth, yung pong environmental safety, at saka po yung pedestrian and the vehicular safety. Pangalawa, we understand and we appreciate po yung effort ng DPWH and the MMDA. I'm sure under the leadership of Secretary Singson ay pinag-aralan po yung model sa pagdating sa traffic system, ang model dyan sa Asia, yung Singapore and probably we can look at Korea. Pinag-aralan po yan. Pagdating sa mga flyovers, ang best model dyan yung Thailand dahil magkasapin-sapin po yung flyovers. Pagdating naman po si flood control, siguro yung ginawa sa Malaysia, yung mega flood control system nila. Nandyan na po yan. At the end of the day, mangyayari po, magtsatsaga po tayo, magpapasensyahan. Pero looking forward po siguro, ganito. I think the real reasons why nagkasabay-sabay yan, dahil, unang-una, probably
only time na naisip nila na kailangan pala. Kasi ang nangyari, naging reactive tayo, di po proactive. Second, talagang totoo naman po yan. It takes time to do the planning, the conceptualization, the research and development, the quality control, specs, etc. etc. It takes time talaga po. Alright. Looking forward, ganito pong gagawin natin dapat. After makomplete lahat ito in 2016 or 2015, tatakbo, magiging smooth. Ang kapalit niyan, maluwag na traffic. Okay. Hanggang kailan yon? Okay. Alright, Thank you. maraming salamat po sa inyo, attorney. At dito naman po sa kabilang banda, ang legal officer ng DILG-NCR, attorney Rosalio Roque. I would just like to re-echo what Jethro said earlier. Bukod po sa efforts na pinuput forward ng ating mga LGUs, lalo-lalo na dito sa Metro Manila, I would just like to emphasize po na malaki po ang contribution natin. Kailangan po natin disiplina at respeto. Kahit ano pong gawin ng gobyerno, kahit gaano po karami ang gagawin nating infrastructure projects, kung hindi po natin to gagamitin ng maayos at hindi po tayo sumusunod sa mga steps na binibigay ng ating gobyerno, mapuputuwaste efforts na ginagawa ng ating gobyerno. At the end of the day, nasa sa atin po paano natin nirerespeto ang batas at paano natin nirerespeto, mas importante, ang bawat isa sa atin. Hindi lang po ang pangangailangan natin, kundi ang pangangailangan ng kapwa nating Pilipino. Okay. At Assistant General Manager ng MMDA, ito ay para sa operations, talagang magiging busy sa darating ng mga buwan, Attorney Emerson Carlos. Tama po kayo, magiging busy po talaga kami. These are exciting times, hindi lang po sa MMDA, kundi po sa lahat po ng mga mamamahala dito sa mga construction projects at traffic management ng mga proyektong ito. And ito po yung panahon na kailangan po tayong mag-adjust. Ito po yung panahon na kailangan po tayong magsakripisyo. Ito po yung panahon na kailangan po tayo ng mag-isip ng mga ideas na makakatulong po sa ating traffic problems. Yung mga suggestions po natin ay okay po lahat yan. Lahat po ng complaints po natin, kami po sa MMDA, araw-araw ay sanay na sanay kumuha at tumanggap ng mga complaints. Pero po sana po, magbigay din po tayo ng solusyon. At kung mag-offer po tayo ng solusyon, sundan po natin ang mga solusyon na inyong minumungkahi. Yun lang pong hinihingi po namin, konting pasensya, magbigay po tayo ng solusyon, everybody is welcome. At definitely, pag natapos po ito, makakita po tayo ng isang sistema na maaaring makatulong sa ating trapiko. Sana nga po, attorney. At mula po sa DPWH, Engineer Lydia Chua. Sa ngalan po na aming departamento po, sa ngalan po na aming secretary, si Secretary Singson po. Actually, nasabi na po nilang lahat na sana magtulungan po tayo dito sa darating na pagpapagawa ng ating mga proyekto. At gusto ko lang pong ulitin yung nasabi kanina ng aming kasamang nakipag-meeting sa MIA na ibigay natin sana yung sidewalk para sa mga pedestrian at saka yung carriageway para sa mga sasakyan para naman po eto makatulong din po ito sa atin sa pagluwag ng trapiko. Yun lang po at umaasa po kami na sa pagpapagawa natin ng mga proyekto, maintindihan niyo po yung papupunta natin na sobrang traffic din po talaga. Yun lang po. Kapag nagkasabay-sabay na po ang mga proyektong ito sa lansangan ay hindi katakataka na marami po sa atin ang aangal. Sana nga po na ang sakripisyong gugugulin ng bawat isa sa atin ay magbunga sa mas maayos at ligtas na biyahe para sa ating lahat. Ako po, si Cathy San Gabriel. Maliban po sa pagsasaayos ng mga kalsada, masasabi pong ang disiplina ang pinaka-epektibong solusyon sa malausad pagong na daloy ng trapiko. Atin pong tandaan na ang bawat traffic rules ay ipinatupad para po sa iisang layunin, ang bigyang ginhawa at kaligtasan ang bawat isang motorista. Naway sumunod po tayong lahat sa batas. Ako po si Kirby Cristobal. Ang maayos at ligtas na lansangan ay masasabing isang palatandaan ng pagkakaroon ng disiplina at kaunlaran ng mga mamayan ng isang bansa. Huwag po natin kalimutan na ang responsibilidad sa pagsusustina at rehabilitasyon ng mga kalsada ay nakaatang hindi lamang sa balikat ng pamahalaan, ngunit sa buong sambayanan. Ako po si Attorney Mark Astrodes. Naway nakatulong po ang inyong isa't kalahating sama sa aming
talakayin ang mahalagang isyung ito. Ito po ang Metro Traffic and Road Projects, a PTV Special Forum.